Pag-usapan natin ang formal education, informal education, at non-formal education. Ano bang pinagkaiba ng tatlo? Ano? Sige, pag-usapan natin yan for today's video. First, ano muna pinagkaiba ng formal education at informal education? O, simple lang. Pag sinabi nating formal education, tandaan mo ang keyword dyan ay school. Ibig sabihin, para masabing formal education, dapat may eskwelahan. Ibig sabihin, may specific time at specific place ang pagkatuto. Samantalang, pag sinabi naman nating informal education, walang specific time at walang specific place ang pagkatuto. Ibig sabihin, you can learn anytime and anywhere. Pwede ka matuto kahit na saan at kahit na kailan. First, pag-usapan muna natin ang informal education. O ang tinanong dyan sa board exam, what is considered the oldest form of education? Anong tawag daw sa pinakamandalang sistema ng pagtuturo? O ang sagot sa board exam ay primitive education. Primitive education is the best example of informal education. Pag sinabing primitive education, ito po yung hunting and gathering. Ito po yung si tatay, sinasama yung anak sa kagubatan. Tinuturoan ni tatay yung mga anak niya ng pangaso para mabuhay sila. Ginagawa ang hunting and gathering for the purpose of survival. See? Ang hunting and gathering ay walang specific time at walang specific place ang pagkatuto. So, pwede kang matuto kahit na saan at kahit na kailan. Ang tawag doon ay informal education. Next na pag-usapan natin ay formal education. O, tandaan mo lang ha, pag sinabing formal or formal education, may school. Ibig sabihin may specific time at mayroong specific place ang pagkatuto. Ang tanong sa board exam ay, kailan daw nagsimula ang formal education in the Philippines? O, anong tamang sagot? Anong period? Pili ka. Spanish, American, or Japanese? Anong tamang sagot? O, ang tamang sagot sa board exam, Spanish period. Ang formal education, nagsimula po siya sa Spanish period. By the way, magkaiba po ang formal education sa free education. O kapag free education, American. Pero kapag tinatanong formal education, ang sagot ay Spanish period. Bakit? Ano ba ang nauna? Spanish, American, Spanish. O, question, may eskwelahan na ba under the Spanish regime? Yes or no? Ang sagot ay yes. May mga eskwelahan na. Ibig sabihin, ang formal education nagsimula sa panahon ng Espanyol. Ito pa another question sa board exam. Ano yung batas na nagsabing maglagay daw ng eskwelahan sa bawat pueblo? Ang sagot doon ay Education Act of 1863. Yan ang batas na nagsabing maglagay daw ng eskwelahan sa bawat pueblo na para sa lalaki at para sa babae. O pag sinabi nating pueblo, town. Pag sinabing town, munisipyo. So ang Education Act of 1863, yan ang batas na nagsabing maglagay daw ng eskwelahan sa bawat munisipyo na para sa lalaki at para sa babae during the Spanish period. O, next question. Para makapag-aral ka sa Education Act of 1863, ano yon? Libre or may bayad? So, ang sagot ay may bayad. Bakit? Praile. Business ng mga praile. Ang nagpapatakbo, mga pare. So, ibig sabihin, may bayad ka para makapag-aral ka sa Education Act of 1863. O, ito pa, tinanong ko ito sa board exam. What do you call the educated Filipino during the Spanish regime? Ano daw ang tawag sa mga nakapag-aral na Pilipino sa panahon ng Espanyol? No, ang sagot doon ay ilustrado. O, isang example ng ilustrado, si Rizal. Ano po? Kasi nakapag-aral siya sa panahon ng mga Espanyol. O, next one naman, anong problema sa panahon ng Espanyol? Ang problema ay may mga eskwelahan pero may bayad. At dahil may bayad, dumating ang mga Amerikano. Anong hinatid nila? Free education. Ano po? Kasi Spanish may bayad. So, dumating sila, free public education. So, ang gusto kong sabihin, simple lang ha. Pag formal education, Spanish. Pag free education, American. Pag formal education na may bayad, Spanish pa rin. Pero kapag formal education na libre, American. Sagot mo. Gets ba yung teachers? Ang example ng formal education ay yung trifocalization ng teaching institutions. Anong trifocalization? Tatlo. Those are the DepEd, the CHED, and TESDA. Bakit may eskwelahan? May specific time and place ang pagkatuto, and at the same time, meron ding curriculum. At kapag tinanong, anong goal ng formal education? Ang sagot ay, according sa UNESCO, education for all. No one should left behind. In short, inclusive dapat ang education. So, ang gusto ng formal education, dapat lahat may access to education. Kaya lang may problema. Kung gusto natin lahat may access, paano naman sa'yo hindi makapunta sa eskwelahan? Paano naman sa iyo mga out of school youth? Paano naman sa iyo mga adults? Paano naman sa iyo may mga trabaho? Paano naman sa iyo mga nakapag-asawa na? Paano naman sa iyo mga dropouts? So dahil hindi sila makapunta sa eskwelahan, tayo mismo ang pupunta sa community nila. Gets ba, teachers? Kaya lumabas ang non-formal education. O pag sinabi nating non-formal education, ang keyword mo dyan ay alternative.
Ibig sabihin, ang non-formal education is an alternative to formal education. Kasi di ba pag sinabi natin formal education, may school. Ibig sabihin, yung mga bata mismo ang pupunta sa mga eskwelahan. Kaya lang, meron nga mga tao na hindi kaya makapunta sa eskwelahan dahil may mga difficulty, may mga circumstances. Sabi ng UNESCO, education for all, no one should left behind. Dahil hindi sila makapunta sa eskwelahan, tayo mismo ang pupunta sa eskwelahan nila. So, ibig sabihin, ang non-formal education is an alternatibong pamaraan para lahat pa rin magkaroon ng access to education. Ang pinakamagandang example ng non-formal education ay ALS. Anong ibig sabihin ng ALS? Alternative Learning System. Kaya nga, alternatibong pamaraan para matuto learning, pero systematic pa rin kasi may sunod-sunod na sistema. O kaya nga 'di ba, ang mga barangay meron tinatawag na ALS Center. Ano po? So sa ALS Center, diyan nangyayari ang teaching and learning process. Ano? So may specific time and may specific place pa rin. So ang pinagkaiba lang is just that yung teaching and learning process nangyayari siya within the community. Gets ba yung teachers? Ang ALS ay meron din pong graduation. Ano po? So kapag graduate ka na, bibigyan ka ng certification na sinasabi doon na yung pagtatapos mo sa ALS ay para mo na rin natapos yung basic education. Next na keyword mo sa non-formal education ay parallel. Kasi tinanong sa word exam, what do you call the type of education wherein it is parallel to formal education? So, ang sagot sa word exam ay non-formal education. Sir, ano po bang ibig sabihin ng parallel? Ano? So, pag sinabi natin parallel sa mathematics, ito po yung dalawang linya na straight na kahit kailanman na hindi sila nagtagpo. Ano? Parang kayo ng crush mo. Ano? Joke lang. Parallel siya kasi yung formal education at non-formal education parehong gustong matuto ang mga estudyante. Ano po? Ang pinagkaiba lang, ito kasi yung formal education sa school, ito naman community-based. Pero may new perspective ako sa pinagkaiba ng formal education at non-formal education. Ano? So, parallel siya, parang ganito. Hindi ko kasi mas straight. Pero imagine nyo na lang. Kasi pag sinabing formal education, yung mga bata pupunta sa eskwelahan. No? Pero magkabaliktad siya. Kasi kapag sinabi natin non-formal, mga teacher naman ang pupunta sa community. So, parehong learning pa rin ang target. Ang pinagkaiba lang is, yung isa pupunta sa eskwelahan, yung isa naman pupunta sa community. Parallel pa rin siya. Ang pinagkaiba lang, sa formal education, estudyante pupunta sa mga eskwelahan. Pero naman kapag non-formal education, baliktad. So, teacher naman ngayon ang pupunta sa mga community. Ano po? I-recap ko lang po lahat ng mga sinabi ko. Ano? First, informal education. So, pag sinabi informal education, walang specific time and walang specific place ang pagkatuto. Kasi noon, noong mga unang panahon, wala pa naman talagang eskwelahan, ano? Pero for the purpose of survival, yung mga magulang, tinuturuan yung mga bata para mabuhay sila. Ano po? In the form of hunting or in the form of farming. So, ang tawag dun ay informal education. Kaya lang, nung dumating yung mga Espanyol, they introduced the school. So, may eskwelahan na, edi formal na ang pagkatuto, formal education. May specific time and may specific place ang pagkatuto, which is religion-centered or religion ang pinaka-purpose ng mga Espanyol kung bakit sila nagtayo ng eskwelahan dito sa Pilipinas. Ano? So, pag sinabing formal education, so may specific time and place ang pagkatuto. So, estudyante mismo ang pupunta sa mga eskwelahan. Kaya lang may problema. Kaya sabi ng UNESCO, education for all. No one should left behind. Kaya lang may mga bata na hindi kaya makapunta sa eskwelahan. Ano po? So, may mga out of school youth, may mga adults, may mga nakapag-asawa na, may mga nakapagtatrabaho. So, hindi lahat pwede makapunta. That's why, kung lahat tayo gusto magkaroon ng access, tayo mismo mga teacher ang pumunta sa mga community, mag-attend ng education. That's why meron tayong non-formal education. Example niyan, ALS, which is suited sa learning needs ng mga estudyante. Okay, yun na muna ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Ano po? So, basic topic lang yan sa pinagkaiba ng 3 types of education. Informal, non-formal, at formal education. So, sana ka natuto ka sa video ito. And then, pakilike naman po ng video kung nakarating ka sa part na to. Isang pindot lang naman yan. At palaging sinasabi, paki-comment ulit kung taga saan ka para alam ko po kung hanggang saan ang na-reach ng video na ito. Yun lang muna. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye!